Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, mariing pinabulaanan ng Department of Transportation o DOTR ang pagbabalik ng modus na tanimbala sa ating mga paliparan. Noong nakaraang buwan, ilang pasahero ang sinita matapos matuklasan sa X-ray na may bala ng baril sa kanilang mga bagahe. Isa ito sa mga bagay na ipinagbabawal sa mga bumabiyahe sa mga eroplano. Noong Marso na lamang, may 3 insidente ng di umano'y tanimbala. Matapos itanggi ang mga pasahero na sinadya nilang magdala ng bala sa kanilang bitbit na bag. Ang una ay isang babaeng senior citizen na ayon sa kanyang pamangkin ay imposibleng maglagay ng bala sa kanyang bag. Nagkatrabaho daw sa immigration ng anak na sinitang pasahero, kaya alam daw niya ang pinagbabawal dalhin. Ang sumunod na pangyayari ay kinakasangkutan naman ng isang lalaking nangingibang bansa para magtrabaho. Pero iditine dahil nga may natuklasang 4 na bala sa kanyang bag. Naniniwala ang mag-anak ng pasahero na hindi sa kanilang kaanak ang kinumpiskang mga bala. Sangkot sa panghuling kaso ng sinabing tanimbala ang isang 72 taong gulang na babae. Nang dumaan ang kanyang bagahe sa X-ray, nakita ang isang balang nakalagay sa loob ng selyadong garapon ng bagoong. Abay, ipinadala lang daw sa kanya ang bagoong at hindi niya alam na may bala na kasama sa lalagyan. Matatanda ang nagsimula ang modus na ito bago ang eleksyon noong 2016. Ginamit itong issue para palabasing inutil ang administrasyon noon ng namayapa na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Naging bala rin ito, ika nga, ng mga politikong gustong iangat ang kanilang sarili at makuha ang boto ng publiko. Nang maupo na sa pwesto si dating Pangulong Duterte, abay biglang tumigil ang mga balita tungkol sa tanimbala. Iniutos lang daw niyang huwag nang pigilan sa pag-alis ang mga pasaherong may bala sa kanilang bagahe. Bagay na nagpawala daw sa mga tauhan ng paliparang naglalaglag ng bala para umano huthutan ang mga nahuhuli. Ngayon, may mga nagsasabing pakanalang na mga kontra sa administrasyon ang tanimbala para palabasing walang silbi ito sa pagsugpo sa isang napakaliit na problema. Mabilis na kumalat ang mga kwento tungkol sa tanimbala. Salamat sa mga posts sa social media na mabilis pa sa apoy kung kumalat. Bagamat nanindigan ng DOTR na hindi nagbabalik ang modus na tanimbala, hindi raw ito palalampasin ang mapapatunayang pang-aabuso ng mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng kagawaran na nakatalaga sa ating mga paliparan. Iniutos na rin ni Pangulong BBM na imbestigahan ang mga naitalang kaso ng di umano'y tanimbala. Mananagot daw ang dapat managot. Aasahan nating sasakyan ng ilan ang issue ng tanimbala at ihahanay ito sa mga balitang nagpapatunay daw na tumitindi muli ang kriminalidad sa ating bansa. Nagbalikan daw ang mga adik at nagtutulak ng droga sa mga lansangan at komunidad. Kaliwat kanan na naman daw ang mga kaso ng paggagahasa at pagpatay. Lumakas daw muli ang loob ng mga magnanakaw at scammers. Sounds familiar ba, mga kapanalig? Mag-ingat po tayo sa mga nababasa natin tungkol sa mga ganitong pangyayari, lalo na kung mula ang mga ito sa social media. Maliban sa lumilikha ang mga ito ng takot at pangamba, nagagamit din ito para sa paninira at pagkakalat ng mga peking balita. Dapat lang na mabahala tayo sa mga modus na layong mambiktima ng mga inosente. Pero maging mapanuri din tayo sa mga naririnig at nababasa natin dahil hindi nga imposibleng gawa-gawa lamang din ang mga ito. Huwag tayong paloloko. Paalaala nga sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto 15:33. Mga kapanalig, tungkulin nating laging piliin, ipagtanggol, panindigan ang katotohanan.
sa issue ng tanimbala, alamin muna ang katotohanan. Baka mabudel na naman tayo at maniwalang may malaking problema na naman na kinakaharap ang bansa. No? Palaging hanapin ang katotohanan. Sabi nga sa Juan 8, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.